Dinala na nila ang pinakamahusay na mga inhinyero, ang pinakamatalinong mga isip sa AI, ngunit nanatiling ganap na walang buhay sa tubig ang pinaka-advanced na barko ng Navy. Hanggang sa dumating ang isang retiradong marinero, dala lamang ang isang lumang kuwaderno, isang maasahang wrench at 30 taong instinct. "Sir, nawala na naman ang propulsyon," ani ni Lieutenant Marcelo Castro. Nakataas ang tindig niya sa control room ng USS Halcyon. Maputla at tila pagod ang muka. Parang nakabitin sa hangin ang mga salita, mabigat at tahimik. Walang gumalaw, walang marinig na hininga. Lumapit si Captain Monica Salazar. Ang kanyang mga bota ay tumunog sa metal na sahig. "Ilinaw mo naman ang nawala, Lieutenant," sabi niya. Bumaba ang boses ni Castro. Napatay ang pangunahing hybrid system, hindi gumana ang manual reboot, hindi rin tumutugon ang backup protocols. Tahimik ulit, isang tahimik na pagmumura mula kay Chief Engineer Miguel Santiago na hindi tinitingnan ang diagnostics console na pinagkakatuwaan niya ng 4 na oras. Ikalawang araw pa lamang ito ng top secret na 5 araw na training mission. 120 milya mula sa baybayin ng San Diego. Ngunit ang Halcyon, isang cutting-edge na 4.3 bilyong destroyer, ay ganap na hindi gumagalaw. Hindi ito kumikilos, offline ang mga armas. Mahina ang komunikasyon. Isa sa pinakamakapangyarihang barko ng Navy ay naging parang lumulutang na 9,000 toneladang bakal na walang silbi. Idinisenyo ang hybrid propulsion system upang maging perpekto. Palibhasa'y sikreto ang pagbuo nito. Ilang piling inhinyero lamang ang may clearance na magtrabaho dito. Pinagsama nito ang electric turbines, gas engines at isang matalinong AI system na palaging nagbabantay sa kalusugan nito. Ngunit ngayon, wala nang halaga ang lahat ng talino na iyon. Sa engine room, nakakapanghina ang tensyon. 10 inhinyero, ilan ay Navy, ilan ay civilian, ay nagtipon sa paligid ng mga diagnostic screen. Pawis ang bumabasa sa kanilang mga uniforme. Sinubukan na nila ang lahat, nag-install ng software patches, pinalitan ang mga circuit board, nireboot ang AI 2 beses. Wala pa rin. Nang 4:00 ng umaga gumawa ng desisyon si Captain Salazar. "Hindi na tayo maghuhula," sabi niya sa briefing. "Kailangan natin ng tao mula sa labas para tumingin." Nakangisi si Commander Armando Perez, ang punong inhinyero ng barko. Hindi magugustuhan ito ng command. "Pinili nila itong team para sa isang dahilan," sagot ni Salazar habang nakatingin sa kanya. "At heto tayo, patay sa tubig." Alam niya ang nakataya, simbolo ang barkong ito ng makabagong lakas ng Navy. Kung malalaman ng publiko na nabigo ito ilang linggo matapos ilunsad, matatapos ang mga karera simula sa kanya. Ngunit nag-umpisa ng pumayag ang mataas na pamunuan. Isang tahimik na serye ng tawag at email ang dumaan sa hierarchy. Nakontak ang mga pinakamahusay na eksperto sa propulsyon ng Navy. Ngunit isa-isa silang tumanggi. Masyadong komplikado ang sitwasyon, kulang ang datos, maraming panganib. Walang gustong ilagay ang pangalan sa posibleng pagkabigo. Pagdating ng 3 araw, bumagsak na ang morale. Sapat pa ang pagkain, ngunit napuputol na ang pasensya. Pati si Petty Officer Jennifer Torres, na karaniwang buhay ng lower deck, ay nanahimik na. Parang ulap ng pagkatalo ang bumalot sa barko. Nang 8:15 ng umaga, natanggap ni Admiral Edmundo Alvarez ang pinakabagong ulat. Nasa opisina siya sa Naval Base Point Loma, nag-scroll sa mga diagnostics at update. Kilalang matatag at matapat si Alvarez, 37 taon na sa serbisyo ang dahilan. Ngunit alam niya kung kailan hindi nagtatagpo ang mga katotohanan. "Kunin mo si Francisco Reyes," sabi niya, nakatuon pa rin sa tablet. Nag-atubili ang kanyang assistant. "Sir, narinig mo ako. Hindi ko alintana kung nasaan siya. Hanapin mo siya." Hindi pa nababanggit si Reyes noon dahil may dahilan. 12 taon na siyang hindi bahagi ng Navy.
Walang fanfare nang umalis siya at hindi na niya hinawakan ang makina ng barko mula noon. Ngunit naalala ni Alvarez, naalala niya ang Bahrain, ilang taon na ang nakalipas, ng isang buong power grid ay ilang segundo na lamang bago bumagsak. At si Reyes, na nooy baguhan pa lang na mekaniko, ay inayos ito gamit lamang ang isang sketchpad at wrench. Hindi siya umaasa sa AE. Hindi niya kailangan ng mga libro. Naririnig ni Reyes ang sinasabi ng mga makina. Sa Halcyon, nag-iisa si Captain Salazar sa deck, nakatingin sa dagat na ngayon ay tila malamig at hindi pamilyar. Nag-crackle ang kanyang radyo. Captain, inaprubahan ng command ang isang civilian consultant. Civilian, tanong niya. Emergency clearance ang ibinigay, darating siya sa loob ng 5 oras. Tinaas niya ang kilay. Pangalan, Francisco Reyes. Hindi siya sumagot at pumasok pabalik. Ngunit 5 oras pa sa isang patay na barko ay parang isang habang panahon. Pagsapit ng tanghali sa 3 araw, hindi lang mga makina ang huminto. Pakiramdam ng buong Halcyon ay sumuko na. Minsang simbolo ng hindi mapipigilang kapangyarihan, ngayon ay dumadaloy na lang na parang isang nakalimutang multo. Walang nagsabi ng malakas, pero lahat sila ay naramdaman. Hindi lang na-stall ang barko, nahihiya ito. Kahit sa mess hall, nawala na ang usapan. Kahit ang mga mas batang miyembro ng crew, na karaniwang mabilis magbiro at magsarkastiko, ay nanahimik na. Mabagal ang kanilang kilos at iniwan ng kalahati ang kanilang mga pagkain. Marami ang hindi tumitingin sa mata ng iba. Ang iba ay nagpapanggap na walang problema, pero karamihan ay huminto na sa pagpapanggap. Sa engine room, nananatili pa rin ang bahagyang amoy ng sunog na goma mula sa huling emergency reset. Sa gabi, pumutok muli ang isang fuse, isa sa ilang natitirang backup relay. Ngayon, ganap ng madilim ang main console. Ang AI ng barko ay naipit sa walang katapusang diagnostic loop. Ang pinakamatalinong tao sa barko ay puro hula na lang. May nawawala tayong simpleng bagay, sambit ni Commander Armando Perez habang nakaluhod sa tabi ng access panel ng power grid. Pero hindi ko matukoy kung ano iyon, hindi nagmamatch ang data. Sa tabi niya, si Civilian Tech Cristina Gomez ay nag-scroll ng linya-linya ng code sa tablet niya, nakakunot ang noo. Tinitingnan natin ang system na parang ito ay perpekto, parang nasa lab pa, sabi niya. Pero hindi naman nakatira ang mga barko sa lab. Humagik-gik si Perez habang nakasandal sa malamig na pader. Alam ko, sagot niya. Ang kailangan natin, dagdag ni Cristina, ay isang taong nakakaintindi kung ano ang nangyayari kapag nasira ang perpeksyon. Doon dumating ang mensahe, isang announcement sa buong barko sa pamamagitan ng intercom. Isang civilian consultant ang paparating, may mataas na clearance. Darating siya sakay ng helicopter sa loob ng 1 oras. Iniutos na maghanda ang lahat ng engine personnel. Karamihan sa crew ay hindi alam kung ano ang aasahan. May nag-isip na isa na naman itong genius mula sa MIT na may fancy na algorithm. Ang iba naman ay nagbiro na baka tumawag si Presidente kay Elon Musk. Pero si Captain Salazar at ilang senior officers lang ang nakakaalam ng katotohanan. Alam nila ang pangalan Francisco Reyes. Hindi siya ang inaasahan ng sinuman nang lumapag ang Black Hawk helicopter sa pansamantalang helipad sa taas ng deck. Ang lalaking bumaba ay may suot na luma, gasgas na bota, punit-punit na Navy windbreaker at mukha na nabuo ng mga taon ng alat ng hangin, pawis at diesel. Sa isang kamay, dala niya ang sirang notebook na tila nakaligtas sa 3 digmaan. Nakabitin sa kanyang leeg ang stethoscope na ang rubber na navy blue ay naging kulay abo. Munting tingin si Chief Santiago nang may pagdududa. Ito na ba to? Tanong niya. Hindi sumagot si Reyes. Sandaling tiningnan ang maliit na grupo na naghihintay sa kanya at nagtanong ng isang bagay. Nasaan ang engine room? Dinala siya ng tahimik, tanging tunog ng mga bota sa metal na sahig ang narinig sa mga koridor.
Habang papasok sa loob ng barko, nagtatanong si Reyes ng 3 katanungan. Ano ang pinapatakbo niya? GE Hydrocore Hybrid, sagot ni Gomez. Last-gen software, semi-autonomous diagnostics. Ano ang hindi niya nagagawa? Lahat, sabi ni Perez. Bago pumasok sa engine room, tumigil si Reyes at tumingin sa paligid. Parang mas malamig ang hallway doon kahit na hindi nagbago ang lamig ng dagat. Dumulog siya sa dingding at 2 beses itong tinapik ng daliri. Nakikinig sa mahinang echo. Tumango siya. Huwag hawakan ng kahit ano, sabi niya, hanggang marinig ko siya. Pumasok ang crew at umatras, hindi sigurado kung dapat ba silang umaasa o mabigo. May mga bulong ng pagdududa, parang nakakatawa. Wala siyang dala na computer. Hindi siya humingi ng data, report o real-time metrics. Sa halip, nilapitan niya ang patay na power core at ginawa ang hindi inaasahan. Nakinig siya, bahagyang yumuko, pinindot ang kanyang lumang stethoscope sa junction pipe at nanatiling tahimik. Hindi siya kumurap, hindi gumalaw, hindi huminga ng halatang halata. Lumipas ang 10 segundo, 20 segundo, halos 1 buong minuto. Lahat ay nakatingin, hindi sigurado kung ano ang iisipin. Hanggang tumayo si Reyes ng tuwid at nagtanong ng isang tanong. Sino ang nag-adjust ng heatsink capacitors pagkatapos ng huling shutdown? Itinaas ng isang batang Navy mechanic ang kamay. Kinakabahan, ako po, sinunod ko ang default sequence. Umiling si Reyes, maling sequence ang sinunod mo. Hindi mo kasalanan, dagdag niya. Gumagana ang sequence na yon sa malilinis na sistema, hindi sa hot core mid-failures. Tumingin siya kay Perez. Nasubukan mo na bang ayusin ang circuit habang may nagwelding sa power line? Kumilat si Perez. Ano? Nire-reboot mo ang system na sinusubukang iprotekta ang sarili niya. Pinipilit mong baliwalain ang safety protocols niya. Hindi siya sira, sabi ni Reyes. Pinagtatanggol niya ang sarili niya. Naging tahimik ang kwarto. Nagmura si Gomez sa sarili. Hindi ko inakala na posible iyon. Isinulat ni Reyes ang tala sa kanyang lumang notebook. Karamihan ay hindi iyon maiisip, sabi niya. Maliban kung nagtrabaho sila sa system na ito bago ito balutin ng AI. Hindi lang ito isang komplikadong makina, patuloy niya. Nalilito siya, natatakot siya. Sa wakas tumingin siya sa grupo at nag-alok ng pagod na kalahating ngiti. Sino man ang sumisigaw sa kanya, ako ay nandito lang para makinig. Dumating si Captain Salazar nang magsimula si Reyes magbigay ng mga utos at mabilis na kumilos ang mga inhinyero upang i-rewire ang mga sistema sa ilalim ng kanyang pamumuno. Wala siyang sinabi, tumingin lang. Pinanood niya ang isang lalaking walang badge, walang fancy na titulo at walang pasensya sa teorya na kunin ang kontrol ng barkong lumagpas na sa kakayahan ng mga taga-disenyo nito. Ngunit walang sino man ang makakapaghula kung ano ang mangyayari sa susunod na 20 minuto. 7 taon na ang nakakaraan, tahimik na iniwan ni Francisco Reyes ang Navy. Walang seremonya, walang paalam, walang paglingon. Ini-turn in niya ang kanyang badge at mahinhing bumaba sa US Grafton. Eksaktong gusto niya. Hindi siya marunong magbigay ng talumpati. Hindi sumusubaybay sa mga promosyon o balita. Hindi lumalabas sa mga reunion. Karamihan sa mga nakatrabaho niya noon ay inakala nang nawala na siya sa mundo ng mga barko. Sa halip, nanirahan siya sa Norfolk, Virginia, sa tabi mismo ng lumang shipyard. Nagtatrabaho siya sa isang kalawangin na garahe na laging may amoy ng alat ng dagat, langis at sobrang tapang na kape. Magulo ang lugar ng mga piyesa, kasangkapan at mga nakalimutang makina. Dadalhin sa kanya ng mga lokal ang lahat mula sa sirang motor ng bangka hanggang sa mga sirang makina na hindi kayang ayusin ng iba. At sa ilang paraan, lagi niyang napapatakbo muli ang mga iyon.
Ngumaga pong sisingilin ang isang lumang 1,000 968 Johnson Vine 4 na outboard engine nang tumunog ang telepono. Hindi ito smartphone, isang lumang landline na halos hindi na gumagana at bihirang gamitin na parabang parte na ng muwebles. Tiningnan niya ang kumikislap na screen, pinunasan ng kamay sa maruming basahan at bulong, masyadong aga para sa sales pitch. Pero sinagot pa rin niya. Ito si Francisco. May pause. Pagkatapos, isang pamilyar na boses. Chief Reyes, si Admiral Edmundo Alvarez ito. Naalala mo ba ako? Hindi namang natulala si Reyes dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakakilala. Si Alvarez, Bahrain, isang pabagsak na power grid, 2 oras na lang bago ang buong blackout. Naalala ko, sagot ni Reyes, may pagkakulubot ang boses, parang graba na giniling sa katotohanan. Kailangan kita, sabi ni Alvarez. Patay ang halcyon, wala nang gumagana, mga civilian expert, inhinyero, coder, AI. Sinubukan na namin ang lahat. Hindi agad sumagot si Reyes. Tiningnan niya ang grasa sa kanyang mga kamay, inihap ito sa basahan at inisip ang halsyon, ang tinaguriang korona ng naval innovation, isang destroyer na sobrang lihim na pati ang mga maintenance routine ay tinakpan ng maraming seguridad. Nabasa ko na siya, sagot niya sa wakas. Hindi lang siya stock, bulong ni Alvarez, lumulubog na siya. Sumandal si Reyes sa dingding ng garahe. May daan-daang inhinyero kang tinatawagan. Bakit ako? Humina ang boses ni Alvarez. Walang hagol, walang command. Tapat lang. Dahil sinusubukan nilang talunin ang system gamit ang lohika. Kailangan ko ng taong nakakaramdam nito. Natawa si Reyes ng tuyot. Sinusubukan mo ba akong pasiglahin, Edmundo? Mekaniko lang ako. Hindi espiritual na tagapakinig ng makina. Pero nanindigan si Alvarez. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang barko bago dumating ang AI, bago ang mga algorithm, bago natin ginawa itong napakakomplikado para maintindihan. Hindi agad sumagot si Reyes. Napatingin siya sa sirang notebook sa kanyang workbench. Hindi niya ito hinawakan ng higit 3 taon. Puno ito ng mga sketch, pattern ng makina at lumang solusyon na isinulat sa mga gabing walang tulog sa dagat. Hindi na ako nagsusuot ng uniforme, sabi niya. Hindi kita pinapapasuot, tugon ni Alvarez. Hinihiling ko lang na tulungan mo kaming ayusin ang isang bagay na masyado naming ipinagmamalaki para aminin na nasira namin. Hindi sumagot ng oo si Reyes. Hindi rin siya tumanggi. Nagpatigil lang sa pagtawag. 10 minuto ang lumipas, tumawag siyang muli. May eroplano ka na ba? Umuumpisa na ito, sabi ni Alvarez. Nang bumaba ang helicopter sa deck ng Halcyon, kumalat na ang balita sa mga nakatataas na opisyalis ng Navy. May 3 na nagtanong sa desisyon ni Alvarez. May iba na naging curious. May ilang nagtawanan sa likod ng mga pinto. Isang matandang dating chief, walang modern clearance, walang digital certificate, walang kasalukuyang lisensya. Ang pinapunta sa $1 bilyong na destroyer para lutasin ang problema na hindi malutas ng pinakamatatalinong isipan sa defense technology. Pero hindi inalintana ni Alvarez kung ano ang iniisip ng iba. Naalala niya ang lalaking minsang nag-ayos ng makina na nakapiring sa blackout sa Strait of Hormuz, na minsang nagmapa ng sira sa power shaft gamit lang ang tono ng vibrations nito. Pinagkatiwalaan ni Alvarez si Reyes hindi dahil siya ay isang prodigy, kundi dahil nakikinig siya kapag walang iba. Sa Halcyon, nanatili ang pagdududa. Nang marinig ang tunog ng blades ng chopper sa ibabaw, lumingon si Lieutenant Castro kay Commander Perez. Sa tingin mo ba aayusin niya ito? Nagkibit balikat si Perez na pagod. Sa puntong ito, tatanggapin ko na kahit janitor na may flashlight, basta makalabas tayo dito. Walang sarkasmo sa tinig niya, pagod lang. Pagod na sila sa mga system na hindi tumutugon, sa mga error message at walang katapusang diagnostics. Ang barko na minsang napaka-advanced
ay tila banyaga na para bang ayaw na nitong maintindihan. Nang tuluyang lumapag si Francisco Reyes sa deck, lahat ay tumingin sa kanya, hindi dahil humahanga, kundi dahil curious. Sino ang lalaking ito na wala nang dala kundi isang lumang notebook at isang luma at maputlang stethoscope? Sinalubong siya ni Captain Salazar malapit sa hatch, profesional at may respeto ang tono niya. Chief Reyes, nabasa ko ang iyong service file, pinahahalagahan namin ang iyong pagdating. Tumingin si Reyes diretso sa mata niya. Hindi ako para sa Navy, sabi niya, para ako sa barko. Kumurap si Salazar tapos tumango. Sakto! Ngunit walang sino man doon kahit si Salazar ang lubos na nakaintindi kung gaano kalalim ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Laging may amoy ng gasolina, tubig dagat at kalawang ang garahe, ganyan talaga ang gusto ni Francisco Reyes. Bago ang tawag ni Admiral Alvarez, ang maliit na sulok na ito ng Norfolk ang buong mundo niya. Nakatago ito sa pagitan ng tindahan ng gamit sa pangingisda at isang kahina-hinalang auto salvage yard malapit sa Granby Street. Mula sa labas, hindi ito kahanga-hanga. Ang bubong ay napatch gamit ang mga scrap ng aluminyo at walang air conditioning ang lugar. Ang iisang ventilador sa loob ang mas malakas pa kaysa hangin. Pero pagpasok mo sa loob, para kang pumapasok sa buhay na kasaysayan. May mga makina kahit saan, ang ilan ay halos gumagana, ang iba ay nasa piraso-piraso. Isang disassembled na 1,000 siyam, 185 Yamaha, 150 ang nakapatong sa tapat ng isang lumang diesel generator na binili ni Reyes sa halagang $20 sa surplus auction. Isang pader ay puno ng mga kasangkapan na iba-ibang hugis at edad. Ang isa naman ay tambak ng mga luma at napupudpod na Navy Maintenance Manual. Ang ilan ay mula pa noong dekada 70. Sa itaas ng workbench, nakasabit ang isang black and white na litrato ni Francisco at ng kanyang asawa na si Evelyn, kuha sa pier sa San Diego pagkatapos ng kanyang huling deployment sa ibang bansa. Mula nang pumanaw si Evelyn, hindi na muling nakasakay si Reyes sa barko. Ito ang tahimik niyang pangako sa sarili. Wala nang mga makinang mas malaki kaysa sa kaya niyang dalhin mag-isa. Wala nang mga sistema na ang pangalan ay parang eksperimento sa agham. Pero may nagbago nang tumawag si Alvarez. Hindi ito pride, hindi rin nostalgia. Ito ay isang mas matandang bagay. Isang bagay na nakabaon sa ilalim ng mga tao ng kalungkutan, grasa at katahimikan. Makalipas ang gabing iyon, bago sumakay sa eroplano ng militar na magdadala sa kanya sa USS Halcyon, umupo si Reyes nang mag-isa sa likod ng hagdanan ng garahe. May hawak na tasa ng malamig na itim na kape. Tahimik ang mga kalye, isang uri ng katahimikan na hindi naghahanap ng sagot. Binuksan niya ang lumang notebook. Ang unang pahina ay may markang Setyembre 14, 1989. Magaspang na mga diagram, mga tala ng makina, mga kalkulasyon tungkol sa init ng turbine at daloy ng coolant. Bawat pahina pagkatapos noon ay may isang uri ng code na iilang tao lang sa mundo ang makakaintindi. Pero para kay Reyes, ito ay parang likas na gawi. Parang muscle memory na isinulat gamit ang grasa at apoy. Nang 2:45 ng madaling araw, dumaan ng isang itim na SUV sa labas ng garahe. Ang driver, isang batang petty officer, ay parang bata pa sa pag-ahit, lalo na sa pagkilala kay Francisco Reyes. Maingat siyang bumaba at nagbigay ng maayos na saludo. Chief Reyes, sir, ako ang sasakay ninyo papuntang Oceana Air Base. Tumango si Francisco, hindi sumagot ng saludo, kundi niyakap ang kamay ng matatag, matibay, tapat, totoo. Kakailanganin ko ng sandali. Sa loob, kinuha ni Reyes ang 3 bagay, ang notebook, ang stethoscope at isang maliit at luma ng wrench na nakabalot sa lumang tela. Iyan ay pag-aari ng kanyang ama, isang shipbuilder sa kilalang Newport News Yard. Hindi niya ito hinawakan sa loob ng maraming taon.
Pero ngayon, iniimpake niya ito na parang nagdadala ng pamana sa labanan. Habang nagmamaneho sila sa gabi patungo sa base, napatingin ang batang marinero. Kung hindi po kayo mamaramain, Chief, bakit po kayo tinawag? Hindi ngumiti si Francisco. Dahil nakikipag-usap ako sa mga makina, sabi niya, bago pa sila matutong makipag-usap pabalik. Hindi niya maintindihan ng bata, ayos lang yon, hindi naman kailangan. Pagdating ng pagsikat ng araw, nasa Navy transport jet si Reyes na lumilipad palwest sa mahigit 500 knots nakasabit sa hilera ng mga bakanting jump seat. Sa maliit na bintana, pinanood niya ang baybayin na unti-unting naglalaho, unang ang Carolinas, saka Georgia, at pagkatapos ay ang malawak na Gulf, puno ng mga alaala ng mga misyon na muntik ng pumalpak bago pa man nagsimula. Pumikit siya at naroon siya muli, USS Tremont, 2 taon 2. Isang sunog sa kuryente habang nagpapatrolya ang sistema ng kuryente ng barko ay unti-unting pumapalya. Naalala niyang gumapang sa isang napakikipot na lugar na napadislocate ang balikat niya para lang maabot ang fuse point. Naayos ng nakapiring, lumakad palayo na may mga paso na hindi niya iniulat. Hindi ito tungkol sa karangalan, tungkol ito sa tungkulin. Kapag ikaw ang huling linya sa pagitan ng iyong crew at ganap na blackout, kikilos ka, walang pag-aatubili. Ngayon makalipas ang maraming taon, muli siyang kumikilos. Sa Naval Base Point Loma, tahimik ang landing. Halos hindi nagsalita si Reyes habang nag-check-in at walang pumuna sa kanya. May suporta siya ni Admiral Alvarez at sapat na iyon. Bago sumakay sa helicopter na magdadala sa kanya sa Halcyon, iniabot sa kanya ng isang opisyal ang isang makapal na folder. System specs at mga schematic, sabi nito. Hindi tinanggap ni Francisco. Sasalubungin ko siya mismo, sagot niya. Pagkatapos ay sumakay siya sa chopper ng kalmado na para bang sasakay lang sa bus papuntang trabaho. Ngunit sa loob niya may nagliyab. Hindi kaba, hindi pagdududa. Ito ay konsentrasyon, matindi at hindi natitinag. Ang uri ng konsentrasyon na nabuo mula sa maraming taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng presyon kung kailan ang kabiguan ay hindi opsyon. Habang umaangat ang helicopter, pumikit si Reyes at bulong sa sarili, "Hindi ako dito para patunayan ng anuman. Nandito ako para makinig." Ngunit hindi lang basta sira ang Halcyon, nagtatago siya ng isang bagay na hindi pa handa ang lahat. Malakas na bumaba ang chopper. Ang landing ay mas magaspang kaysa inaasahan. Hinala ng hangin ang alat ng tubig dagat sa deck habang sumisigaw ang mga rotor sa hangin ng dagat. Nakatayo ang crew sa gilid, nanunood, hindi na may pag-asa, hindi na may excitement. Tanging mga napagod na mata at pagod na mukha, hindi nila alam kung ano ang aasahan, pero lahat sila ay may alam sa isang bagay. Anuman ang susunod na mangyari, ito na ang huling pagkakataon. Tahimik na bumaba si Francisco Reyes mula sa helicopter. Hindi siya nagpalit ng damit mula pa nung biyahe, maitim na jeans, luma ng steel-toe boots at ang punit-punit na Navy windbreaker na kitang-kita na nalantad sa maraming dagat. Nakabitin sa kanyang leeg ang lumang stethoscope na sumasayaw sa hangin. Sa isang kamay, hawak niya ang notebook na puno ng dekadang tala ng makina. Sa kabilang kamay, isang maliit na balot na tela. Iyon ang wrench. Hindi sumaludo ang mga mandaragat na malapit. Hindi nila alam kung dapat ba. Hindi siya mukhang isang taong ipapadala ng Navy. Hindi pino, hindi opisyal. Nakatayo si Lieutenant Marcelo Castro nang matigas malapit sa landing pad. Halatang may pagdududa sa kanyang mukha. "Sir, inaasahan namin..." "Wag mo akong tawaging sir," sagot ni Francisco ng malamig pero matatag. "Wala akong suot na uniforme at hindi ako nandito para magpahanga."
Kumikilat si Castro, tumango ng isang beses at umatras. Sumunod si Captain Monica Salazar. Kilala siya sa malinaw na mga utos, mabilis mag-isip at walang paligoy-ligoy. Mga katangiang nagdala sa kanya sa mataas na posisyon. Inabot niya ang kamay. Chief Reyes, maligayang pagdating. Hinawakan niya ito, matatag, grounded. Hindi ako para sa mga talumpati, sabi niya. Ipakita mo lang sa akin kung saan siya natutulog. Napataas ang kilay ni Salazar sa paraan ng pagsabi nito. Sundin mo ako, malinis ang loob ng barko. Nagniningning ang mga pader, bagong wiring at modernong ilaw. Lahat ng pinaka-advanced na teknolohiya. Pero hindi iyon ang pinapansin ni Francisco. Hindi niya tiningnan ang mga pader o mga panel. Malayo ang kanyang tingin, nakatuon ang kanyang mga tainga. Parang nakikinig siya sa isang mas malalim, isang bagay na hindi kayang ipakita ng kahit anong sistema. Masyadong tahimik, bulong niya. Tumingin si Salazar. Pinuputol namin ang karamihan ng mga sistema para mapreserba ang backup power. Hindi iyon, sabi ni Reyes. Hindi ganyang klase ng katahimikan, yung para bang may mali pero pilit na hindi sinasabi. Hindi sumagot si Salazar, pinalakas lang ang hakbang. Pagdating nila sa engine room, tumigil si Reyes sa pintuan. Nandoon ang 10 inhinyero, ilan ay nakauniforme, ilan ay civilian, nagtitipon sa paligid ng tahimik na core. Ang high-tech na hybrid engine ng barko ay nakahinto. Walang ilaw, walang tunog. Isang dambuhalang sistema ng mga turbine, mga wire at mga selyadong casing. Isang civilian na naka-tech vest na malinis ay lumapit sa katrabaho at bumulong, pinadala nila sa atin ang janitor. Narinig ito ni Francisco, hindi siya tumugon. Lumapit siya, inilapag ang notebook sa malapit na mesa at nilapitan ang makina. Higit ito sa kanya, 20 talampakan ng mga turbine at dual generators. Isang sapot ng mga kable ang nakabalot sa selyadong core. Walang laman ang digital screen. Ganap na naka-shutdown ang AI interface. Lahat ng bagay dito ay mukhang masyadong delikado para hawakan, sobra namang bago para maintindihan. Saan ang huling pulso? Tanong ni Francisco nang hindi lumilingon. Naguluhan si Commander Armando Perez. Ano? Huling beses na sinubukan niyang umandar saan bumagsak ang signal. Kinuha ni Perez ang data sa tablet niya. Sector B7. Bumagsak ang boltahe nung restart attempt. Tumango si Reyes at dahan-dahang gumalaw. Bawat hakbang ay sinadya, parang nilalakbay niya ang alaala ng iba. Tinapik niya ang panlabas na casing gamit ang kanyang wrench. Pagkatapos, lumipat ng ilang talampakan, yumuko at inilapit ang stethoscope sa junction node. Nagpalitan ng tingin ang ilang inhinyero na may pagdududa. May isang napangiti ng mahina. Nanatiling nakapikit si Francisco, tahimik ang paghinga, lumipas ang 30 segundo. Pagkatapos tumayo siya at itinuturo ang bahagi ng cooling relay. Maling kapasitor yon. Naging tahimik ang kwarto. Lumapit si Cristina Gomez, isa sa mga nangungunang civilian system techs. Imposible iyon. Tinugma namin sa official specs. Tinugma mo sa sinabi ng computer, sabi ni Reyes. Hindi sa kung paano talaga itinayo ang barko. Nag-pause siya, tapos dagdag, pinalitan ang parting iyon nung prototype testing. Gumagawa ito ng feedback loop na hindi kayang basahin ng AI. Hindi alam ng system na pumapalya ito. Nakangisi si Perez. Hindi iyon kasama sa dokumentasyon. Lumapit si Francisco sa side panel, binuksan ito at ipinakita ang isang nasunog na metal na bahagi. Kasi nilinis ang mga manual pagkatapos ng testing. Nakita ko ang eksaktong problemang ito sa trial rig noong 2008. Tinakpan nila. Nawala na ang mga tawa. Nakangiti si Captain Salazar habang naka-cross arms. Maayos pa ba ito? Tumingin si Francisco diretso sa mata niya. May soldering kit ka ba at ekstrang parte na pwedeng kuhanin mula sa com relay housing?
Nagatubili siya. Hindi iyon protocol. Medyo umiling si Francisco. Hindi rin protocol ang pagtagal ng 4 na araw na patay sa tubig. Maikling tumango siya. Gawin mo. Agad na kumilos ang crew, pero hindi nila alam kung gaano kalapit ang barko sa ganap na pagkasira ng system. Hindi nagmadali si Francisco. Gumalaw siya ng maingat na parang nakakita na siya ng nangyayari kapag isang maling wire lang ang sumira sa $1,000,000 na makina. Nawawala ang mga batang inhinyero na sabik na magtrabaho ng mas mabilis, pero hindi pinansin ni Reyes sila. Umupo siya ng cross-legged sa sahig, maingat na inilatag ang canvas tool roll niya. Kalma ang bawat kilos. Sinadya ang bawat pagpili. Hindi niya inaayos ang makina sa pamamagitan ng paghuhula. Nakikinig siya, nakakaramdam. At ngayon hindi lang basta sira ang barko. Natataranta ito. Ihilahin mo ang relay mula sa comms housing. Utos ni Francisco sa isang batang technician. Pero huwag galawin ng shielding. Delikado yan. Masira mo. Wala nang silbi. Tumango ang binata, si Petty Officer D'Angelo Morris, at sa pagkakataong ito, mas maingat ang paghawak sa gawain. Opo, sir. Huwag, sir! Banayad na itinama ni Francisco. Francisco lang! Napangiti si Morris ng bahagya at nawala sa koridor. Malapit doon, naglalakad ng nerbiyos si Commander Perez, nakakross ang mga braso. Talaga bang isang luma ng kapasitor lang ang nagsimula ng lahat ng ito? Tumingala si Francisco mula sa ginagawa niya. Hindi, pero sa tingin ko, doon nagsimula ang problema. Ang lahat ng iba pa? Itinuro niya ang kwarto, ang makina, ang kaguluhan. Isa lang itong chain reaction sa maling signal. Itinaas niya ang lumang kapasitor, mainit pa dahil sa strain, at inilapag ito sa tabi ng kapalit. Halos magkapareho ang hitsura, parehong hugis, parehong shell, pero sa loob, magkaibang kwento. Iyan ang eksaktong sinasabi ko, bulong ni Christina Yuen. Hindi pumapalya ang system, tinatanggihan niya ang isang bagay. Tumango si Francisco, tama. Hindi siya nagmamalfunction. Pinagtatanggol niya ang sarili niya at tuwing nire-reboot mo siya, iniisip niyang nasa panganib siya. Sumama si Captain Salazar sa kanila, nakaarma sa likod, nakikinig, nanonood. Nagpatuloy si Francisco. Ang mga modernong AI hindi na lang sumusunod sa utos, sila ang nag-aanalisa. Kapag may kakaiba, nag-show shutdown sila. Hindi para maging dramatiko, para mabuhay. Hindi mo yan maayos sa mga command, kailangan mong ayusin kung ano ang pinaniniwalaan ng system na totoo. Biglang bumalik si Morris, dala ang na-retrieve na parte na parang gawa sa salamin. Tumango si Francisco. Perpekto! Nagsuklay siya ng manggas at lumuhod sa tabi ng core. Walang guantes, walang schematics. Tahimik na usapan lang sa pagitan niya at ng makina. Pinutol niya ang mga wire, nilinis ang mga contact points. Mahinang umhuni ang soldering iron habang nagdikit ang mga metal. Isang matalim na amoy ng kuryente ang pumuno sa kwarto. Mainit, hilaw at di maikakaila. Amoy ito ng isang inaayos, ng isang risk na tinanggap. Nang huling pagkakataon, nang matapos, sumandal si Francisco at pinunasan ang mga kamay sa tela. Sige, sabi niya ng kalmado, simulan ang pangunahing system, dahan-dahan lang, huwag pilitin, hayaan mo siyang magising ng kusa. Tumango si Commander Perez, huminga ng malalim at pinaandar ang system. Nagre-restart na. Kumislap ang mga ilaw. Isang mahina at mabagal na paguga ang dumaan sa sahig, malalim at dahan-dahan, parang malayong kulog. Tapos tahimik naghintay ang lahat, siksik ang tensyon sa hangin. Lumapit si Francisco, inilapat ang stethoscope sa main coil at nakinig. 5 segundo, 10, tapos mahina na click, mahinang beep. Nagsindi ang diagnostic screen. Una ay mahina, tapos lumiwanag at lumiwanag pa. Stable ang temperatura ng core, sabi ni Christina habang nakatingin sa tablet.
Tumutugon na ang auxiliary systems, dagdag ni Perez. Aktibo na ang propulsion interface, sigaw ni Morris, halatang napagaan ang loob. Walang sino mang nangahas magsalita ng malakas. Parang sagrado ang sandali, tahimik ang barko ng 4 na araw. Walang gustong sirain ang mahiwagang sandali. Sa wakas, nagsalita si Captain Salazar. "Ginoo Reyes, ano ba talaga ang ginawa mo?" Bahagyang ngumisi si Francisco. Binigyan ko siya ng isang bagay na mapagkakatiwalaan niya. Sinubukan niyang umandar sa isang signal na hindi tugma sa kanyang memorya. Tinulungan ko siyang hanapin muli ang kanyang ritmo. Pinanood ni Salazar habang isa-isang sumisindi ang mga berdeng ilaw sa control panels. Kahanga-hanga bulong niya, pero hindi lahat ay kumbinsido. Isang batang tech, si Rogelio Aquino, ay nag-cross ng mga braso, tila hindi impressed. "Hindi pa rin ito nagmamatch. Paano mo nalaman na iyon ang problema? Hindi mo pwedeng hulaan lang." Lumingon si Francisco sa kanya. "Hindi ako nanghula," sabi niya ng simple. "Nakinig ako." Napahiya si Brent. "Isang makina lang yan. Hindi mo pwedeng pakinggan ang mga circuit at wiring." Lumapit si Francisco, hindi galit, pero sinadya. Mababa ang boses niya, kontrolado. "Nakapanood ka na ba ng taong naputulan ng dugo dahil pumutok ang pressure valve sa maling oras? Nakalunos ka na ba sa pipe chase na may 40 segundo ng hangin lang para ayusin ang system na alam mong papalpak? Hindi!" Tumigil siya, "Kaya wag mo akong sabihan kung ano ang naririnig ko o hindi." Hindi sumagot si Brent, tahimik ang kwarto. Bumalik si Francisco sa core, tinapik ito ng bahagya gamit ang wrench. "Buhay siya," sabi niya, "hayaan mo siyang huminga." At sa unang pagkakataon sa halos 4 na araw, umalingaw-ngaw ang USS Halcyon. Hindi pa putok, hindi nahihirapan, tatag lang, malakas, buhay. Tapat yun, totoo yun. At sa bukas na dagat, muling kumilos ang USS Halcyon. Ngunit kahit na gumana na muli ang mga makina, hindi pa natatapos ang mga tanong. Kapag ang isang barko na tulad nito ay pumalya, kahit isang beses lang, nagpapadala ito ng alon sa buong chain of command. Nagsisimulang magtanong ang lahat, ano pa kaya ang maaaring magkamali? Hindi bigla na lang umandar o umingay ng malakas ang halsyon na parang sa pelikula. Tahimik lang siyang gumalaw. Makinis, mahinahon. Sa una halos hindi mapansin ang paggalaw, dahan-dahang dumulas sa ilalim ng kanilang mga paa. Pero sapat na iyon. Nakasync na ang mga makina, matatag ang propulsion interface at tumigil na ang AE sa paglabas ng mga error. Parang puso na muling nakakahanap ng ritmo. Sa control room, yumuko si Lieutenant Castro sa kanyang console, nakatitig na parang hindi sigurado kung totoo ba ito. "Sir, gumagalaw na tayo," bulong niya, nakatuon ang mga mata sa mga readouts. Sa likod niya, nakatayo si Captain Salazar, nakakross ang mga braso, nakaipit ang panga. "Gaano kabilis?" 8 knots, walang drag, sagot ni Castro. Bumabalik na sa normal ang power curves. Siya ay nag-stabilize. Huminga ng malalim si Commander Perez sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw. Bumalik na siya. Sa engine room, hindi muna nagsalita ang mga tao. Ang katahimikan pagkatapos ng restart ay hindi tensyonado. Ito ay pagkabigla. Pagkatapos, nang magsimulang magpakita ng berdeng ilaw ang mga sistema sa bawat screen, isang palakpak ang pumutol sa katahimikan, si Petty Officer Morris. Sumunod si Gomez, sumunod si Perez. Isang mabagal na alon ng panatag na palakpakan ang kumalat sa buong kwarto. Pero hindi pumalakpak si Francisco Reyes. Pinanood niya ang diagnostic panel hanggang sa huling warning light ay namatay. Pagkatapos ay tahimik niyang isinara ang kanyang notebook. "Nakakita na ako ng mas malala," bulong niya. Bumaba si Captain Salazar sa engine room. Lumipat ang tingin niya sa mga tao bago tumigil kay Francisco. "Gawa mo ang hindi nagawa ng iba," sabi niya. "Halos tumawag na kami para ipato." Umiling si Francisco. "Maghahatak kayo ng bangkay.
Mukhang maayos siya sa labas, pero hindi na siya tatakbo ng tama. Lumibot si Salazar, nililingon ng tahimik at humahanga sa mga mukha ng crew niya. Paano namin ito hindi napansin, bawat eksperto, bawat tseke sa system? Sumandal si Francisco sa pader, pinunasan ng mga kamay sa basahan. Huminto kayo sa pakikinig. Hindi lang ito mga wire at linya ng code. May ritmo ang mga barko, isang uri ng memorya. Kapag may mali, hindi mahalaga kung gaano katalino ang AI. Kung mali ang base, lahat ay mali. Dahan-dahang tumango si Salazar. Ang issue sa capacitor, nakita mo na iyon dati? USS Matis, noong 2008, unang prototype install. Parehong feedback loop, parehong tahimik na pagkabigo. Lumapit si Cristina Gomez, pero na-update naman ang specs mula noon. Nagbabago ang specs, sagot ni Francisco. Hindi ang physics. Mukhang nag-isip si Perez. Kanina, sinabi mong natatakot ang system, parang pinagtatanggol ang sarili. Literal mo bang ibig sabihin iyon? Nakangiti si Francisco ng bahagya, kasing literal ng mga makina. Kapag binigyan mo ng sapat na data ang AI, nagsisimula siyang bumuo ng sarili niyang konklusyon. Inisip ng AI na inaatake siya, kaya tinanggihan niya kayo, hindi para masira, para mabuhay. Tinapik niya ang notebook ng mahinahon. Pwede kang gumawa ng pinakabonggang system, pero huwag kalimutan kung ano ang pundasyon nila. Mahalaga ang base. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Hindi awkward, reflective language, yung klase ng katahimikan na dumarating kapag nare-realize ng mga tao na matagal na nilang ginagawa ang isang bagay ng mali at walang gustong umamin noon. Pagkatapos ay nagsalita si Salazar. Iniligtas mo ang barkong ito, sabi niya ng mahina. Iniligtas mo kaming lahat. Hindi nag-react si Francisco sa papuri, walang ngiti, walang ego. Hindi ko iniligtas ang kahit sino, binigyan ko lang siya ng pagkakataong bumalik. Lumapit si Perez, ano na ngayon, muling gagawin ang buong diagnostic protocol. Ngumiti ng bahagya si Francisco, o turuan na lang natin yung susunod na tao na gumamit ng stethoscope paminsan-minsan. Napatawa ang mga inhinyero, hindi dahil sa sarkasmo, kundi dahil sa ginhawa. Ang tawanan na iyon ang nagsabi ng hindi nila masabi, tapos na. Kinuha ni Reyes ang tela na iniwan niya kanina, ang naglalaman ng lumang wrench ng kanyang ama. Ipinasok niya ito sa bulsa ng kanyang jacket. Hindi siya planong manatili. Hindi niya talaga plano iyon. Hindi ang trabaho niya ang humatak ng spotlight. Ang trabaho niya ay buhayin ulit ang mga bagay. Pagkatapos ay umatras. Kasama niya si Captain Salazar habang papunta sila sa deck. Hindi mo kailangan pumunta, sabi niya. Pwede kang tumanggi. Halos tumanggi ako, aminado si Francisco. Bakit hindi mo ginawa? Tumigil siya sa hatch, lumingon muli sa puso ng barko. Dahil kapag tumawag ang barko ng tulong, sabi niya, dapat may sumagot. Hindi lahat ay nakita ang nangyari bilang isang tagumpay. Sa command, hindi lahat ay nagdiwang. Sa katunayan, may ilan ang naghahanap ng sisihin. Muling gumalaw ang halsyon. Matatag ang mga sistema, responsive ang AI, bumalik ang ritmo ng crew. Ngunit habang nakakakuha ng momentum ang barko, may ibang uri ng tensyon ang nagsimulang lumago, hindi technical kundi politikal. Sa Naval Base Point Loma, nagsimula na ang pagtambak ng mga papeles. Naisubmit na ang mga ulat. Nagtatanong ang mga senior officer ng mga hindi komportabling tanong. Bakit bumagsak ang isa sa pinakasopistikadong barko ng Navy sa gitna ng kontroladong training exercise? Bakit hindi na-detect ng AI ang pagkabigo? Bakit isang retiradong chief, walang clearance, walang aktibong credentials, ang kailangang ayusin ang barkong nagkakahalaga ng bilyon? At marahil ang pinakamahirap na tanong, sino ang nagpaalaw na mangyari ito? Natanggap na ni Captain Salazar ang dalawang encrypted message, parehong may marka na URG
ENTREVIEW. Hindi yun mga pagbati, mga kahilingan yon ng paliwanag. Sa ilalim ng deck sa isang tahimik at luma ng briefing room na may kumikislap na ilaw at mansyadong upuan, may private meeting. Sina Commander Armando Perez, Lieutenant Marcelo Castro, Civilian Engineer Cristina Gomez, at si Francisco Reyes. Nakangiti si Castro habang nakasandal sa kanyang upuan, nakakross ang mga braso. Sinasabi ko lang, kailangan nating magkaisa bago ito umakyat sa taas. Magkaisa? Ulit ni Francisco habang nagsusulat pa rin sa notebook nang hindi tumitingin. Nag-adjust si Castro sa upuan. May mga usapan na tungkol sa paglabag sa protocol, pag-alis ng hardware mula sa communications, pagbaliwala sa proseso, walang formal na dokumentasyon, magulo. Kung isipin nilang ito ay liability sa halip na solusyon, tayo ang masasaktan. Tumango si Gomez. Tama siya, kahit na gumana, nilabag natin ang mga patakaran at wala si Reyes sa kontrata. Pwedeng ipakita ito sa maling paraan. Isinara ni Francisco ang notebook at inilagay sa mesa. Alam ninyo kung ano ang nakakasakit sa mga tao? Tanong niya ng kalmado. Ang mas iniintindi nila ang papel kaysa ang problema. Huminga si Perez, pinahid ang mga mata. Tama siya, pero hindi ito tungkol sa kung gumana. Ito ay tungkol sa pagtiyak na hindi gagamitin ito laban sa atin. Sumandal si Francisco, kalmado at matatag. Hindi ko hiniling na dalhin dito. Hindi ako pumunta para sa papuri. Pumunta ako dahil may barkong nangangailangan ng tulong. Kung hindi magustuhan ng mga nasa taas kung paano ko ito inayos, sila ang problema, hindi ko. Umiling si Castro. Sa respeto, sir, wag mo akong tawaging ganon. Tahimik. Pagkatapos ay si Perez ang sumira sa katahimikan. Maging tapat tayo. Kung mag-submit tayo ng full incident report, malamang hindi ka napapayagang lumapit sa barko ng Navy muli. Babaguhin nila ang mga protocol para hindi na maulit. Tumango si Francisco. Siguro iyon ang aral na gusto nilang matutunan. Tumayo siya, hindi galit kundi pagod na pagod. Yung klase ng pagod na nanggagaling sa maraming taon ng pag-aayos ng pare-parehong problema habang naghahanap ng sisihin ang mga taong nakasut. Mas matagal na akong nag-aayos ng barko kaysa karamihan sa inyo ang nabubuhay, sabi niya. Nagawa ko ng ayusin ang cooling lines sa storm surge. Tinanggal ko ang carbon buildup gamit ang kutsilyo sa kusina. Naayos ko ang fire suppression system habang nagsusumuk pa ang makina. Alam ninyo ba kung ano ang hindi ko kailanman hiniling? Isang permiso. Walang sumagot. Sa labas ng kwarto narinig ang tunog ng mga bota sa koridor. Pumasok si Captain Salazar, hawak ang secure tablet. Sasabihan nila akong may classified call sa loob ng 10 minuto, sabi niya. May mga mataas na opisyal na tinatawag itong systems anomaly. Sinusubukan nilang pahinain ang buong pangyayari. Itinaas ni Francisco ang kilay. Siyempre naman. Tinatanong din nila kung paano pinayagan ng civilian na walang clearance na makapasok sa propulsion core. Dagdag niya, nakatingin sa kanya. Napangiti ng bahagya si Francisco. Sabihin mo sa kanila na nagdala ako ng donuts. Halos ngumiti si Salazar. Halos. Lumapit siya. Kung gagawa ka ng ulat, sabihin ng totoo, sabi niya. Bumagsak ang barko, nabigo ang lahat ng eksperto. Tapos may isang matandang pumasok, nakinig at ibinalik ito. Yan lang ang kwento. Huwag magsinungaling para protektahan ako at huwag magsinungaling para protektahan sila. Sabihin ang totoo at hayaan silang ayusin ito. Tumango si Salazar. Mawawala ka sa barko sa loob ng 1 oras. Papunta na ang transport mo. Hindi tumutol si Francisco, hindi humingi ng dagdag na oras. Muling tumingin pababa sa koridor, patungo sa engine room. Matatag na ngayon ang humming. Bumalik na ang paghinga ng barko. Lumiko siya pabalik sa kanya. Malakas siya. Iyan lang ang mahalaga. Ngunit bago pa siya makarating sa landing pad, may tumawag. Isang hindi inaasahan.
Mr. Reyes, hintay! Lumiko si Francisco. Si Petty Officer D'Angelo Morris ay tumatakbo papalapit sa kanya. Medyo hininga-hininga, hawak ng mahigpit ang isang bagay sa dalawang kamay. Bumagal si Francisco, nagtataka. Ang susunod na mangyayari ay babaguhin ang paraan ng pagtingin niya sa lahat ng ginawa niya. Ano iyon? Humina ang lakad ni Petty Officer Morris bago umabot kay Francisco, hawak ang isang bagay sa dalawang kamay. Ito iniwan mo sa briefing room, sabi niya. Inabot ang luma at gasgas na notebook. Kinuha ito ni Francisco, mabilis na tiningnan, tapos inilagay sa ilalim ng braso. Salamat. Pero hindi siya umalis ni Morris. Nakatayo siya roon, may ditiyak na tingin, halatang pinapangahasang magtanong. Mabuti ka lang ba? Tanong ni Francisco. Dahan-dahang tumango si Morris tapos biglang nagtanong, paano mo nalaman? Hindi lang tungkol sa capacitor, pero kung paano magre-react ang buong system. Wala naman yun sa training namin. Tumingin si Francisco sa kanya kasi hindi na programa ang instinct. Pinabayaan niya munang manahimik, tinitingnan kung nauunawaan ni Morris. Bahagyang nakakunot noo ang binata, nalilito. Kaya pinalambot ni Francisco ang boses. Tinuturuan kang maintindihan kung paano dapat gumana ang system. Mahalaga iyon, pero hindi palaging sumusunod sa rules ang makina. Minsan, hindi nila ipinapakita kung ano ang sira. Minsan, tinatago nila iyon. Kailangan mong matutunan ang mga gawin nila, hindi lang ang mga schematic. Tila inabsorb ni Morris ang mga salita na parang narinig niya ang isang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan pero hindi nasabi. Sa tingin mo, matutunan ko ba yon? Tanong niya. Huminto si Francisco. Hindi madaling sagutin ang ganong tanong, lalo na mula sa isang batang marinero, lalo na mula sa isang estranghero. Kakagawa mo lang, sagot ni Francisco. Pinanood mo akong makinig sa halip na manghula, napansin mo ang mga hindi nakita ng iba. Sa susunod na may masira, huwag magpanik, huwag magmadali, manahimik. Hayaan mong sabihin ng makina kung ano ang mali. Tumango si Morris, halos may paggalang. Salamat, sir. Francisco. Ngumiti si Francisco at bahagyang tinapik ang balikat niya. Patuloy kang magtanong ng mahihirap na tanong kahit iniisip mong hindi mo dapat gawin. Ilang minuto ang lumipas, nakatayo si Francisco malapit sa bukas na pinto ng helicopter. Sumama si Captain Salazar, walang clipboard, walang formalidad, isang tao lang. Iniisip ko ang sinabi mo, sabi niya. Alin? Tanong ni Francisco, may bahagyang ngiti sa mukha. Yung tungkol sa pakikinig. Ilang taon na akong umaasa sa mga screen, ulat, readouts. Sa isang punto, nakalimutan kong makinig sa kung ano ang totoo. Tumango si Francisco. Ganun talaga. Sinasabi ng lahat sa paligid mo na maayos ang barko dahil ganun ang data. Pero nagsisinungaling ang mga barko, dagdag niya, gaya ng mga tao. Tumingin siya sa dagat. Kaya ano ang mangyayari kapag tumigil sa pagpunta ang mga tulad mo? Inisip yon ni Francisco, totoong inisip. Sana may makaalala, sabi niya. Hindi ngayon, siguro hindi sa susunod na buwan, pero balang araw. May kukuha ng notebook o magtatanong ng tamang tanong sa maling panahon o magkakamali ng malala para gawin ang ginawa ko, magsimula ulit. Kinuha niya mula sa bulsa ng jacket ang lumang wrench. Hindi nagsalita, iniabot niya ito sa kanya. Nagatubili si Salazar. Hindi ko pwedeng tanggapin ito. Hindi ito para sa iyo, sagot ni Francisco. Para ito sa susunod na marinero. Yung akala niya ay masyado siyang bata para tama siya at masyadong matanda para matuto pa. Ilahad mo sa isang ligtas na lugar. Huwag kalimutan kung saan ito nanggaling. Tinanggap niya ang wrench na parang isang piraso ng kasaysayan. Nagsimulang umikot ang mga rotor ng chopper. Sumakay si Francisco, tumingin muli ng huling beses. Maganda ang barko mo, Captain, sabi niya. Hindi lang siya kasing kinis ng gusto niya. Ngumiti si Salazar.
Hindi rin karamihan sa atin. Tumayo ang transport, nagtapon ng tubig dagat sa buong deck. Hindi na lumingon si Francisco. Hindi niya kailangan. Buhay ang barko. Hindi mahalaga kung ang kwento ay mapupunta sa classified file o mapapag-usapan sa mga koridor. Magpapatuloy ang Halcyon at sapat na yon. Nananatiling nakasarado ang notebook sa kanyang kandungan, pero ang mga iniisip niya ay gumagalaw. Dahil hindi lang engine ang inayos ni Francisco Reyes, naiwan niya ang mas mahalagang bagay. Isang kakaibang manual, isang isinulat sa mga pagkabigo, tahimik na pag-aayos, at ang uri ng karunungan na hindi nagmula sa code. Makaraan ang 2 araw, nasa Norfolk na si Francisco sa kanyang bahay. Parehong garahe, parehong kasangkapan, parehong kalawang na desk fan na halos walang hangin na binubuga. Nakayuko siya sa loob ng isang lumang Evinrude engine, nakaroll ang manggas. Bumubulong ang radyo sa likuran, parang hindi siya umalis, maliban may nagbago. Tumunog ang telepono sa kalagitnaan ng umaga, hindi si Alvarez, hindi ang Navy, iba. Mr. Reyes, si Commander Gloria Ramirez ito. Ako ang pinuno ng Training Revision Task Force sa Naval Engineering School sa Gulfport. Palabas-palabas ang pangalan mo. Pinunasan ni Francisco ang grasa sa mga kamay, umupo sa malapit na upuan at naghintay. Hindi kita nire-recruit, mabilis na sabi ni Commander Ramirez sa telepono. Alam kong tapos ka na. Napatigil siya sandali, tapos nagpatuloy. Narinig ko ang nangyari sa Halcyon. Sana makausap mo ang ilan sa mga trainees namin. Hindi formal, usap lang. Tungkol sa mga bagay na hindi kailanman napapasok sa mga manual. Hindi agad sumagot si Francisco. Pinuno ni Commander Ramirez ang katahimikan. May mga matatalinong bata kami. Talagang matatalino, pero inaakala ng training nila na palaging gagana ang mga sistem, na palaging sasabihin ng barko ang totoo. Bumuntong hininga siya, pero minsan hindi, at sa tingin ko isa ka sa iilang tao na alam kung ano ang ganong itsura. Sumandal si Francisco, tumingin sa kisame ng kanyang garahe. Isang panel ang may mantsa mula sa lumang tagas na hindi niya inayos noon. Noon, akala niya ay pangit iyon. Ngayon, mukhang tapat lang. Pag-iisipan ko, mahina niyang sabi. Iyan lang ang hinihingi ko, sagot niya. Pagkatapos nilang maghangap, tumayo si Francisco sa pintuan ng garahe, pinagmamasdan ng kalye sa labas. Dumaan ang isang city bus. Isang batang nakabike ang dumaan sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Patuloy ang araw-araw na buhay. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang Halcyon ay patuloy na humuhuni. Sa hapon na iyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya nagawa ng maraming taon. Kinuha niya ang isang bagong blankong notebook. Mga bagong pahina, malinis na takip, walang tiklop, walang mantsa. Sa taas ng unang pahina, isinulat niya, mga bagay na hindi sasabihin ng barko sa'yo. Tapos sinimulan niya itong isa-isahin. Hindi mga text specs, hindi protocol, mga katotohanan lang. Ang tunog ng namamatay na relay ay hindi matalim, bagkus mabagal. Kung ang isang pump ay umusog ng 3 beses sa loob ng 10 segundo, itigil ito. Ang ika-4 na usog ay makakasakit ng tao. Huwag pagkatiwalaan ng screen hanggat hindi mo nahahawakan ang wire sa likod nito. Kung pakiramdam mo ay may mali sa barko, malamang ay may mali nga. Pagdating ng dapit hapon, puno na ang 5 pahina, hindi ng mga instruksyon, ngunit ng karanasan. Kinabukasan ng umaga, dumating ang isang pakete, walang nagpadala, walang liham. Nasa loob isang larawan, ipinapakita nito ang engine room ng Halcyon, ganap na naibalik. Nakalagay sa pader sa loob ng isang shadow box, ang lumang wrench ni Francisco. Sa ilalim nito, isang plake. Ang kagamitang ito ang nagligtas sa isang warship mula sa pagiging tahimik. Ngumiti si Francisco. Pagkatapos ng linggong iyon, pumayag siyang makipagkita sa mga trainees ni Commander Ramirez. Hindi sa lecture hall, walang podium.
Isang tahimik na sulok ng hangar na may mga folding chair na nakapwesto ng paikot-ikot. Walang slides, walang presentasyon. Notebook lang niya at ang mga kamay na alam pa rin kung paano makinig. Isang trainee ang nagtataas ng kamay. Ano ang pinakamahalagang bagay na naayos mo? Huminto si Francisco. Pwede sana niyang sabihin ng halsyon o ang blackout sa Bahrain o yung improvised bypass na ginawa niya noong 77 mula sa mga scrap. Pero sumagot siya, ang aking pasensya. Tahimik ang kwarto, hindi nalilito, nagmumuni-muni. Magpapanik kayo balang araw, sabi niya sa kanila. Maririnig ninyo ang isang bagay na hindi ninyo makilala. Tatahimik ang barko. Titingin ang lahat sa inyo, hindi sa system, hindi sa screen, kundi sa inyo. At kapag pinayagan mong mauna ang takot, mamimiss mo ang sinasabi ng makina. Isinara niya ang notebook, ipinatong ang kamay dito. Ang magagaling, nakikinig sila ng 2 beses bago humawak ng kahit ano. Tahimik na nakaupo ang mga trainees, hawak-hawak ang bawat salita. Nang matapos ang sesyon, isang batang babae, may grasa sa kanyang coveralls, naghintay hanggang umalis ang lahat. Sa tingin mo ba naaalala tayo ng mga makina? Tanong niya. Natawa si Francisco. Marahil. Tapos dagdag niya. Pero ang mas magandang tanong ay, maaalala mo ba sila? Iniabot niya sa kanya ang notebook, hindi yung bago, yung luma, napupudpod, natiklop, mga pahinang lumambot dahil sa panahon, mga fingerprint at apoy. Kopyahin mo ang gusto mo, sabi niya, pero kapag plano mong magdagdag dito. Gabi na yon, sa kanyang garahe sa Norfolk, nakaupo si Francisco habang humuhuni ang radyo ng mahina. Wala na ang wrench sa nakagawiang kawit, pero ayos lang iyon. Hindi niya naramdaman na siya ay bayani. Naging kapaki-pakinabang lang muli dahil minsan ang iniwan natin ay hindi isang gamit o isang notebook. Ito ay ang ugali ng pakikinig lalo na kapag wala ng ibang nakikinig.